Pahayag ito ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa nangyaring APEC summit sa South Korea, yung pilit niyang nilapitan si President Xi of China. Ito, title. Ayokong mamilit, baka suntukin ako ng security guard. Marcos Jr. Ibinahagi ni Pangulong Marcos Jr. ang naging karanasan niya sa APEC Summit, kung saan nahirapan daw siyang makalapit kay Chinese President Xi Jinping dahil sa higpit ng seguridad nito. Ito ang sabi ng Pangulo, ang hirap lapitan talaga. Every time he comes in, ang hirap lapitan. He is surrounded by security guards. Ayoko mamilit, baka suntukin ako ng security guard niya. Ayon kay Marcos, kahit nahirapan siyang makalapit, pinilit pa rin niyang batiin si Xi bilang tanda ng paggalang at diplomasya ng Pilipinas sa China. Dito tayo mag-concentrate mamaya, yung sabi niyang paggalang at diplomasya. Napakasarap pakinggan, kaya lang, kumusta ang kanyang gawain? Is he really pursuing diplomacy with China? O palaaway? Sabi niya, nakakahiya na hindi pa ako bumabati. Baka sabihin tayong mga Pilipino hindi marunong. So lumapit na ako, dagdag ng Pangulo. Ayan meron siyang litrato, punuhay, lumapit. I don't know kung nakipagkabayan ba o basta nakipagkwentuhan lang. Okay. So, nung una, maganda ang simula ng itong panahon na ng Marcos Jr. Magandang simula kasi ang unang pinuntahan ng Pangulo, state visit niya between US and China. Naunang binisita niya ang China. So, dahil nasimulan na ng Duterte administration yung pakikipagkaibigan sa China, lalo na sa West Philippine Sea na para mag-die down lang ang tension. So, nung una, tingin ko, there's continuity of programs from Duterte to Marcos Jr. Yun naman ang inaasahan ng marami. Na tuloy-tuloy lang. Kasi nga, unity team eh. So, yan. Binisita niya. So, ayos pa. Nagbago na lang ang lahat nung itong ating Pangulo. Nagpunta sa Amerika, wala na, bumaliktad. So, ano ba talaga? Ngayon, yung katatapos lang na ASEAN Summit, in front of the Chinese President, yung kanyang talumpati, binabanatan niya ang China. Is that diplomacy? I don't know, sa inyo, to me, it's not. I-contrast mo, i-compare natin sa other ASEAN nations, wala silang binabanggit. Ayaw nilang kalabanin ang China. Gusto nilang kaibiganin. Sa atin, opinion ko lang ito, observation ko lang. Ang direksyon ng administrasyong ito is kinakalaban niya ang China. Tingnan nyo na lang yung pronouncement ng una, ang Chief of Staff. Kaya within this year lang, yung sabi niya na tayo daw, we must prepare war with China in case na magkaroon ng kaguluhan sa Taiwan pag-atakin. So, una, Chief of Staff, nagbanggit nun. War with China. Nakakatakot, di ba? Mamaya, mismo ang Pangulo na wala daw tayong choice kundi makipaggyera with China pag sumiklab ang kaguluhan sa Taiwan. Pangulo mismo ang nagsabi. Nakakatakot. Anong pakialam natin sa problema ng China at Taiwan? To me, wala. Yung rason lang daw na dahil may OFWs natin doon, yun bang, is that enough reason para makipagyera na tayo sa superpower, China? Yung mga kalapit bansa natin, Vietnam, Indonesia, meron din sila eh. Mas marami pa nga yung Indonesia eh.
Ang atin ata, nakalimutan ko na yung figures, ano? 150,000 tayo. Ang Indonesia, 300 plus. Mas dobleng daming workers ng Indonesian sa Taiwan. Kaya ayaw naman makipagyera. Pag sumiklab ang digmaan, i-backwit mo lang yung mga kababayan natin doon. That's the best way we can do para sa akin. Hindi yung makipagyera. Kaya ang nangyayari tuloy, para bang, opinion ko lang ito ha, parang may nagdidikta sa Pangulo. Ganito ang gawin mo, ganito ang sabihin niya. Oh, ganun. Tapos, ito na, gusto daw niya, basahin ko ulit ha, ayon kay Marcos, kahit nahihirapan siyang makalapit, pinilit pa rin niyang batiin si Xi bilang tanda ng paggalang at diplomasya ng Pilipinas sa China. I don't think so. Kaya tignan mo ang mga Chinese investors, halos ayaw nang mag-invest dito. Chinese tourist, kakaunti nang pumupunta dito. Yung trade natin with China, apektado na, lalo na yung mga prutas natin, na dati-dati, bagsak ng mga prutas natin, China. Ngayon, minus na, halos wala na, kakaunti na lang. Dahil ang China, humanap ng ibang market, at dito na sila sa Thailand o Vietnam ata, yun na, nagsusupply ng prutas nila. Oh, yun, yung diplomasya, paggalang. Sana naman, maganda, talagang makipagkaibigan tayo sa China. It does not mean na isurrender natin ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi pwede. Si Tatay Digong nga natin, wala naman siyang isinurrender. Wala namang nawala. Kaya lang, na-maintain yung magandang relasyon natin with China, kapanahon na niya, walang nawala. So, kung nagawa ni Tatay Digong noon, bakit hindi magawa nito? Problema, merong ganyan, kung anong sabihin ng isa yan, susunod-sunuran sila. Yun ang problema. Wala tayong independent foreign policy. Nadidiktahan lang. Opinion ko lang ito. I might be wrong. Uso ngayon na survey sa social media, politiko versus mga insekto. Ang pinakauna si Ipis. So, hindi nila matalo-talo si Ipis, napunta sa daga, napunta sa ito, kuto naman ito ngayon. Okay, anti-Franz Castro naman tayo. Cotto versus Castro. Sino ang pipiliin nyo? Tinignan ko dito. People. So kung pumili sa Cotto, laugh emoji. Pumili kay Franz Castro, like emoji. O, tingnan nyo ha. 41,000 ang nag-react o bumoto. Ang tumawa, ibig sabihin, pinili nila si Cotto, 41,000. Ang nag-like lang is 285. Kawawa naman si Auntie Franz Castro. Yung pinsan niya si Yusek Claire Castro, tinalo din ng parot. Kanino kayo mas naniniwala pag nagsasalita? Auntie Claire Castro o ang parot? Oh, landslide victory, parot. Bakit daw? Kasi hindi daw nagsisinungaling ang parot. So, anong ibig sabihin sa Auntie Claire Castro? Alam nyo na, oh. Ito. Eva Mags, Cotto, Kuya Mad, Uglusa are my best. Landslide na to. Heart malabanan. Cotto na lang para makapaghingoto. Malala ko tuloy nung kabataan ko pa doon sa lugar namin sa Ilocos. Talaga ang mga matatanda, maglinya yan. Talaga, kuto-kuto ng ganyan. Kung minsan, tawagin din ako ang aking nanay. Halika, halika. Tingnan ko yung ulo mo. Tingnan. Nako, totoo nga, may kuto rin ako. Kasi yung kuto pala,
palipat-lipat yan pag nagkatabi. Kung may kuto ang katabi mo, pwedeng lumipat sa iyo. Kaya naranasan ko rin yan nung bata pa ko. May kuto ako. Kasi siguro ang mga katabi ko may kuto. Kuto. Doon ako sa kuto. Kuto forever. Okay. So, lahat na lang ng politiko, ito, isa pa kong nakita. Ipis versus dalawang general. General Browner and General Torre. Pinaglaban-laban ngayon. Nako, grabe talaga. Walang nagawa ang dalawang 4-star generals na yan, ha? Active pa sila. Kasi hindi pa naman nag-retire si General Torre. Nandyan pa si General Browner. Inilaban sa Ipis. Panalong-panalo ang Ipis. Ang layo yung lamang. Libo-libo ang ano. So, bakit nagkakaganito tayo? Na ang mga ibang personalidad, inaayawan na ng mga tao? Biro mo yan? Ang presidente, ganon din. Ang una, basta ang unang nagsimula nito, Ipis versus, yan, presidente. Wala talagang magawa ang presidente. Talon-talo siya ng Ipis. Tapos sinubukan, Daga versus presidente. Ganon din, panalo pa rin si Daga. Hanggang kumalat-kalat na lang. Pagdating naman kay BP Sara, kakatuwa, baliktad. Wala pang nakatalo kay BP Sara. Ipis man yan, Daga pa man yan. So dito mo makita ang sentimento ng taong bayan. Majority, karamihan na sa taong bayan, how do I say it? Dismayado, nabuisit na, galit na sa nangyayari sa administrasyon ito. Kaya, napansin ko, lahat ng mga tao na connected sa administration, tinatalo sila ng Ipis, ng Daga, ng kuto, whatsoever. Samantalang si BP Sara, kahit anong ilaban sa kanya, panalo siya. Kaya, this reinforces yung belief na the president or the candidate to beat in 2028 is none other than BP Sara. Aminado, lahat. Pati ang mga dilawan, ayan sino ba yan? Professor Ronald Llamas. Sabi niya, pag hindi tayo magkaisa, mananalo si BP Sara sa 2020. Aminado sila. So, sino yung magkakaisa na sinasabi ni Professor Ronald Llamas? Ang pagkaintindi ko is, lahat ng puwersa ng dilawan magkaisa. Kasi, baka mamaya may dalawa silang kandidato eh. Si Senator Risa Hontiveros nagpahayag na ng kahandaan tatakbo. Papaano si Madam Leni? Di pa natin alam kung tatakbo ba o hindi. So dapat mapag-isa nila yung puwersa nila. Either Leni o Risa. Kasi sa totoo lang, medyo malakas-lakas pa ang support base ng mga dilawan. Sulit pa rin yan. Excuse me. Yung 15 million votes ni BP Leni nung nakarang eleksyon, nandyan pa rin yan. So, yan, magkaisa ang mga dilawan. And likelihood, baka mamaya, ang Marcos camp, dahil wala silang kandidato, ang endorse nila ay ang kandidato ng mga dilawan. Yan ang nakikita ko na magkaisa sila. Paano kung hindi papayag si dating Speaker Martin Romualdez na may tsapuera? Kaya, bahala na kung anong endorse ng Marcos Camp, Romualdez ba o yung kandidato ng dilawan. Palagay ko hindi papayag ang hindi papayag ang Marcos Camp na wala silang kandidato. They will develop some, kung hindi man si Martin Romualdez,
over the years, meron silang ipanlalaban kay VP Sara. So, good luck. All eyes are now focused